Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Inaasahang ibubunyag na lahat ng dating Department of Public Works and Highways sa DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez ang kanyang nalalaman kaugnay ng anomalya sa flood control project sa susunod na pagdinig sa Senado. Ito ang inihayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson, Senator Panfilo Lacson, na kanyang narinig umano sa abogado ni Hernandez. Nakatakda ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee alas 9 ng umaga ngayong araw. I heard this morning, kasi pinahatid namin si Bryce Alcantara sa DOJ. Meron din sinasabi yung lawyer niya through a message na nagka-tell all. But, you know, tell all is always relative eh. Diba? Hindi natin alam kung tell all talaga, or tell 3/4, or tell 5/8, or tell 1/2. Hindi natin alam eh. Hataw Balita ngayon. Hihiningi naman ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze sa mga nadiskubreng bilyong pisong halaga ng air assets na iniuugnay kay ako, Bicol Party List Representative Zaldico. Kahapon, ipresenta ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ulat mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP patungkol sa umano'y air assets na iniuugnay kay ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kabilang dito ang mamahaling eroplano at mga helicopter. Kung susumahin, aabot ang halaga ng mga air assets sa $84.5 million o katumbas ng nasa halos 5 bilyong piso. Maniwala po kayo, umpisa pa lang po ito sa mga habulin nating mga assets ng mga makakasuhan dito sa mga iba't ibang kasong ito. At hindi po kami titigil hindi mabawi ang pera ng taong bayan. Yun po ang direktiba ng Pangulo at tuloy-tuloy po namin gagawin ito. So, umpisa pa lang po ito. We will be announcing future moves and the actions on the part of DPWH in coordination with the ICI, with the DOJ, with the AMLC. So tuloy-tuloy po natin gagawin to in the coming weeks. Hataw Balita ngayon. Pinaimbestigahan ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang umano'y lavish lifestyle o maluhong pamumuhay ng ilang DPWH regional directors at district engineers. Ayon kay Secretary Dizon, may mga natanggap silang ulat na may mga nakaposts sa social media accounts ng mga ito na kinakitaan ng marangyang pamumuhay. Kaugnay nito, binigyan sila ng hanggang 5 araw upang magpaliwanag hinggil dito. And we will spare nobody. Top to bottom. Okay, top to bottom, we will spare no one here. Kay former Secretary, USEC, ASEC, Direktor, RD, DE, kailangan umayos na tong institusyon na to. And it starts with accountability. Kailangan managot. At hindi lang titigil sa administrative charges ito. Uulitin ko, hindi lang titigil sa administrative charges ito. Kung may ebidensya na kasabwat sila sa mga maanomalyang proyekto, lahat yan mananagot at isasubmit natin lahat ito sa ICI. Hataw Balita ngayon. Nasa ilalim na ng Witness Protection Program o WPP ng Department of Justice ang 3 dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Bukod sa kanila, kasama na rin sa WPP ang mag-asawang Curly at Sara Discaya. Obligado na ang DOJ na bigyan sila ng proteksyon o pangalagaan ng kanilang seguridad. Ayon sa DOJ, kailangan nila ang kooperasyon ng mga ito sa investigasyon sa maanumalyang issue ng flood control projects. They're showing their good faith. Pinapakita nila na gusto nila talaga magsabi ng totoo
At ito'y kanilang sinasabayan ng mga dokumento at mga notes. Hataw Balita ngayon. Mananatili muna sa kustodiya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga luxury car na isinuko ni dating Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Kahapon, isinuko naman ni Hernandez ay isang Lamborghini Euros na nagkakahalaga ng 30 to 40 million pesos. Nauna na ang isinuko ni Hernandez sa ICI noong Biyernes, September 29, ang kanyang GMC Yukon Denali SUV na tinatayang nagkakahalaga naman ng 12 million pesos. Sir, will he be returning all of his vehicles? Sir? Yes, papapalit niya. Lahat, ha? Ilan yun? So, anong gagawin doon sa mga isusurrender na luxury? Ay, siyempre, i-take custody muna ng ICI and then eventually may proper disposition naman yun. Pero namang proper disposition yon in accordance with law. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang Malacanang na maaring gawing kondisyon ang magsasauli ng ill-gotten wealth sa pamahalaan ng sinumang nag-a-apply sa Witness Protection Program o WPP. Ayon kay Palace spokesperson Yusek Claire Castro, kung talagang nais tumulong ng mga nasasangkot sa flood control projects anomaly sa pamahalaan, mas mainam na kusa na nilang ibalik ang anumang halagang nakuha nila sa iligal na paraan bago pa sila sampahan ng kaso ng pamahalaan. Bakit pa natin hihintayin na ang gobyerno ay magsampa ng kaso para mabawi ang mga nanakaw nila kung sila naman mismo ang umaamin na sila ay minanakaw sa gobyerno? Hataw Balita ngayon. Nagpiyansa na sa kasong bungling of evidence si dating Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG Director Police Brigadier General Narciso Domingo. Ang general ay kasama sa 29 na pulis na kinasuhan kaugnay sa natuklasang 990 na kilo ng shabu sa Santa Cruz, Maynila noong October 2022. Bukod kay Police General Domingo, ilan pa sa 29 na pulis na kasama sa kaso ang naglagak din ng piyansa kahapon sa Manila Regional Trial Court Branch 44. I-dismiss naman ng korte ang kasong planting of evidence laban sa mga idinadawit na pulis. Ang PNP Legal Service sinasabing aapila kaugnay sa dismiss na kaso. Right now, we are still coordinating with the prosecution kung ano po yung mga appropriate legal remedy po namin na aming mga gagawin for this matter po. Hataw Balita ngayon. Matapos ang dalawang pagdinig ng House Infrastructure Committee o INFRACOM, kaugnay ng mga maanumalyang proyekto kontrabaha, formal nang sinuspindi ang legislative inquiry ng Joint House Panels. Inanunsyo ito mismo kahapon ni House INFRACOM Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ito ay upang bigyan daan ay sinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Mismong si House Speaker Boje D. III ang nakatakdang mag-turn over ng transcripts, mga dokumento at iba pang impormasyong nakalap ng Joint House Panels sa naging mga pagdinig. I think for as long as the ICI is conducting its work, no? Doing the work for transparency, accountability, and justice, proceedings of the House Infrastructure Committee will remain suspended. Hataw Balita ngayon. Itinalagaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Supreme Court spokesperson na si Attorney Brian Kit Hosaka bilang Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure. Si Hosaka ay kasalukuyang Commissioner ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations. Ang trabaho ng Executive Director ay ang magpapatupad at pangangasiwa ng mga polisiya at desisyon ng ICI, gayon din ang pagmamanage ng day-to-day operation nito. Magkakaroon naman ng ranggong Undersecretary si Hosaka alinsunod sa Executive Order kaugnay ng kanyang pagkakatalaga. Hataw Balita ngayon.
Pinamulaanan ng Malacanang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi umano natutugunan ang mga pangangailangan ng mga overseas Filipino workers o OFW na nasa ibang bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakausap niya si Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia at tiniyak nitong 100% na natutugunan ng pamahalaan ang lahat ng pangangailangan ng mga OFW sa iba't ibang bansa na humingi ng tulong. Sagot ito ng Malacanang sa naunang pahayag ni VP Sara kaugnay ng umano'y peking welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa bahagi ng mensahe ni VP Sara, sinabi nito na habang nabibigyan ng pansin si FPRRD, marami namang overseas Filipino na nakadetine o naghihirap sa ibang bansa ang hindi nabibigyan ng kahit isang welfare check ng pamahalaan. Pero ang tutugunan lamang po natin ay yung kanyang huling mensahe patungkol po dun sa di umanong mukhang hindi alam ng pamahalaan na maraming OFWs na detained, distressed, abandoned, or neglected. At ito daw po ay hindi natutugunan ng gobyerno. Yan po ay malaking kasinungalingan. Mas nais isulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagkakaroon ng mas maraming plantilla posisyon o permanenteng employment sa ahensya kaysa magdagdag ng mga empleyado na contract of service. Ito ang naging tugon ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kay Senate Finance Subcommittee Chair Senator Pia Cayetano sa naging pagtalakay kahapon kaugnay ng DSWD budget sa 2026. Nausisa ang kakulangan ng tagapagpatupad ng programa ng DSWD sa Sustainable Livelihood Program o SLP. Binigyan din ni Secretary Gatchalian na kapag contract of service sa mga empleyado nila ay agad din itong lilipat kapag nakahanap ng mas magandang oportunidad. Nasa higit 223 billion pesos ang proposed budget ng DSWD para sa mga programa sa 2026. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs o DFA ang isinagawang welfare check ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa pahayag ng DFA, alinsunod ito sa Vienna Convention on Consular Relations at mga kaukulang batas ng Pilipinas upang pangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipinong kanilang nasasakupan. Dagdag pa ng DFA, ang ginawang pagbisita o welfare check ay tungkulin ng mga foreign service post ng Pilipinas at ginagawa rin sa iba pang mga Pilipino na nakakulong abroad. Ipinahayag naman ng United Kingdom Chancellor of the Exchequer, Rachel Reeves, na mas padadaliin ng United Kingdom ang pagpasok ng mga profesional sa bansa. Ito ay kasunod ng mas maigpit na mga patakaran ng Estados Unidos sa pagbibigay ng visa at pagtanggap ng mga dayuhang manggagawa. Ito ang mahataw na balita ni James Hilario. Inanunsyo ni Pangulong Donald Trump nitong nakaraang Biyernes ang pagtaas ng bayarin para sa permit ng mga dayuhang manggagawa na aabot sa $100,000 o katumbas ng 74,000 pounds. Dahil sa anunsyong ito, nagmadaling bumalik sa Estados Unidos ang maraming dayuhang tech workers na nasa labas ng bansa. Libo-libong dolyar umano ang ginastos nila para lang makabalik sa Estados Unidos. Nilinaw naman ng White House na ang karagdagang bayarin ay para lamang sa mga bagong aplikante at isang beses lamang babayaran. Nagdulot din ng pagkabahala sa Silicon Valley ang pagpapahayag ni President Trump ng mga pagbabago sa H-1B visa system na kadalasang ginagamit ng mga dayuhang profesional. Kaugnay nito, ipinahayag ni UK Chancellor of the Exchequer Rachel Reeves na habang mas humihigpit ang Estados Unidos sa pagpasok ng mga dayuhang manggagawa, mas pinapadali naman ng United Kingdom ang pagpasok ng global talent sa kanilang bansa.
Ang mga pahayag ni Reeves ay kasunod ng pagpirma ng United Kingdom sa 150 billion pounds o 10.35 trillion pesos tech deal sa Estados Unidos sa ikalawang pagbisita ni Trump sa bansa. Sa ngayon, nakaplano ang UK government na doblehin ang bilang ng visa para sa mga dayuhang manggagawa na maaring umabot sa 18,000 kada taon. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Mariing pinabulaanan ng Health Canada ang pahayag ni US President Donald Trump na may kaugnayan ang Tylenol sa autism. Git ng ahensya, walang siyentipikong ebidensya ang sumusuporta rito at nananatiling ligtas gamitin ng acetaminophen lalo na ng mga buntis basta't ayon sa tamang direksyon. Ito ang humahataw na balita ni Cres Pugaban. Binasag ng Health Canada ang pahayag ni US President Donald Trump na umano'y may kaugnayan ang Tylenol sa autism. Iginiit din ng ahensya na wala itong batayan sa scientificong ebidensya. Ayon sa ahensya, nananatiling ligtas at inirekomenda ang acetaminophen na mas kilala bilang Tylenol para sa paggamot ng sakit at lagnat sa panahon ng pagbubuntis basta't ginagamit ito ayon sa tamang direksyon. Binigyan din ng Health Canada na ang hindi paggagamot ng malalang sakit o mataas na lagnat ay maaari ring magdulot ng pinsala sa sanggol kaya't mahalaga ang tamang paggamit ng gamot. Lahat ng produktong may acetaminophen sa Canada ay may malinaw na babala hinggil sa ligtas na paggamit para sa mga buntis at nagpapasuso, gayon din sa panganib ng malubhang sakit sa atay kapag naabuso o nasobrahan. Pinayuhan ng ahensya ang mga ina na sumunod lamang sa itinagdang doses, kumonsulta sa doktor kung may alinlangan at agad na humingi ng medikal na tulong kung magpapatuloy ang sintomas ng higit sa ilang araw. Samantala, ang manufacturer ng Tylenol na Kenvue Incorporation mariin ding itinanggi ang pahayag ni Trump. Dagdag pa rito, ipinagtibay din ng mga OBGYN sa Canada na ligtas gamitin ang acetaminophen sa pagbubuntis batay sa kasalukuyang ebidensya. Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Patuloy na binabatikos ng mga Canadian Privacy Commissioners ang TikTok matapos lumabas sa investigasyon na kulang pa rin ang ginagawa ng kumpanya para protektahan ang mga bata at limitahan ang pangolekta ng kanilang personal na impormasyon. Ito ang mahataw na balita ni Imelda Andrada. Inihayag ng Canadian Privacy Commissioners na hindi pa sufficient ang mga hakbang ng TikTok upang mapigilan ang paggamit ng mga bata na gumamit ng platform at malimitahan ang pangongolekta ng kanilang personal na impormasyon sa kabila ng pangako ng kumpanya na magpapatupad ng mga pagbabago. Ayon kay Federal Privacy Commissioner Philip Dufresne, dapat malinaw na ipinaliwanag ng TikTok kung paano nito ginagamit ang data ng mga user at palakasin ang mga pamamaraan upang maharang ang paggamit ng mga minor de edad. Sa isang investigasyon na pinangunahan ng mga federal at probinsyal na otoridad, natuklasan na kulang sa transparency ang mga patakaran ng TikTok at umaasa lamang sa mahinang pamamaraan habang patuloy na dumarami ang mga batang gumagamit ng app. Babala ng mga opisyal ang paggamit ng facial at voice analytics kasama ang pagkolekta ng lokasyon at spending data ay nagbibigay daan sa pagbuo ng detalyadong profile ng mga gumagamit na nagreresulta sa targeted content at advertising. Sinabi ni Dufresne na ang kaso ay conditional na naresolba, subalit mananatiling mahigpit na binabantayan kasabay ng pangako ng TikTok na magpapatupad ng mga karagdagang pagpapaunlad. Dumating ang ulat na ito habang patuloy na sinusuri ng Canada at Estados Unidos ang TikTok, kung saan itinutulak ng Washington ang isang American takeover ng platform dahil sa mga alalang may kaugnayan sa pambansang seguridad. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Nagpalabas na ng travel advisory ang Land Transportation Office para sa mga kababayan natin
na bibiyahe patungo ng Bicol at ilang mga lugar sa Visayas at Mindanao na maapektuhan ng bagyong Opong. Layo ng travel advisory na bigyang babala ang mga motoristang bibiyahe sa mga lugar na daraanan ng bagyo at upang maiwasan na ma-stranded ang mga ito sa daan. Iniiwasan rin na magkaroon ng matinding traffic na maaring makaapekto sa mga rescue at relief operations. Base sa forecast ng Pag-asa, inaasahan na magdadala ng malalakas na hangin at pag-ulan ang bagyong Opong sa mga lugar na daraanan nito. Hataw Balita ngayon. Pinaghahandaan na ng mga lokal na pamahalaan sa Bicol Region ang posibleng epekto ng panibagong bagyo. Sa Camarines Sur, ipinag-utos na ng provincial government ang pagpapalika sa mga residenteng pangunahing maapektuhan ng sakuna. Si Ryan Salatandol, humahataw. Sa Masbate, naglabas na ng memorandum ang pamahalaang panlalawigan hinggil sa no sailing policy sa small fishing vessel at sa small motorized passenger bangka sa karagdang sakop ng Masbate. Naka-standby na rin ang lahat ng mga miyembro ng response cluster at ang patuloy na pagsasagawa ng monitoring sa Emergency Operations Center ang mga kawani ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagpadala naman ng Deployment Response Group ang Coast Guard District Bicol patungong isla ng Catanduanes bilang bahagi ng proactive na tugon sa anumang banta ng bagyong Opong. Nauna narito, sinabi ng Office of Civil Defense Regional Director Claudio Yucot na nagsasagawa na rin sila ng pre-disaster risk assessment sa ilang probinsya ng Kabikulan bilang antisipasyon sa posibleng epekto ng bagyong Opong kung tuluyan itong magiging super typhoon at direktang tatamaan ng rehiyon. Nagkandak kami ng pre-disaster risk assessment at napag-alaman nga namin na dito sa either Sorsogon or Albay ang kanyang patak. At sa ngayon po ay naghahanda na kami. Nag-issue po kami ng memorandum number 62 kahapon. Effective po ng alas 5 kahapon, raising our alert status to red alert para po sa aming RRMC EOC. At dahil po dyan, yung pong 12 response clusters ay inactivate na namin at sila po naman ay mag-activate ng kanilang mga Emergency Operations Center, 24/7 Emergency Operations Center. Sa Albay, maagang inalis ang mga solar street lights upang wag masira ng bagyong Opong. Inisa-isa ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan ang pag-aalis nito gamit ang crane truck. Habang sa Catanduanes naman, pinulong na ni Governor Patrick Asanza ang lahat ng miyembro ng Provincial Disaster and Management Council. Ito'y upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan at makasigurong sapat ang pangangailangan ngayong may parating na bagyo. So pinagre-read natin lahat and as a preemptive response, lahat ng klase by tomorrow sinuspindi na natin at all levels, both public and private, and at the same time by 1 p.m. Yung mga trabaho naman sa gobyerno ay sinususpindi rin natin para makapaghanda rin sila sa pagdating ng bagyo by Friday. Nakapreposisyon na rin ang mga relief packs na ipamamahagi sa mga maaapektuhan ng bagyong Opong. At sa Camarines Sur, pinatutupad na rin ang preemptive evacuation sa harap ng banta ng bagyong Opong. Inaatasan ang lahat ng mga alkalde, kapitan ng mga barangay at mga Disaster Risk Reduction and Management Council na isa-isang ilikas ang mga residente sa mga barangay na may mataas hanggang napakataas na posibilidad ng pagbaha at landslide. Ang paglilikas ay dapat isagawa hindi lalampas ng alas 12 mamaya, September 25. Naka-standby na rin ang lahat ng lokal na ahensya, barangay officials at emergency response team upang makapaglaan agad ng tulong at proteksyon sa mga residente. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Nailigtas ng Northern Luzon Naval Command o NLNC
Sa pamamagitan ng Naval Special Warfare Unit 2, ang 6 na mangingisda matapos lumubog ang isang bangkang pangisda malapit sa baybay ng Santa Ana, Cagayan sa kasagsagaan ng Bagyong Nando. Batay sa ulat, ang fishing vessel na FB Jovens 01 na may sakay na 13 tripulante ay nagtangkang humanap ng masisilungan upang makaiwas sa malalakas na hangin at malalaking alon. Subalit lumubog ito bandang 0.3 nautical miles hilagang silangan ng Santa Ana noong Setyembre 22, taong kasalukuyan. Agad na nagsagawa ng search and rescue operations ang NSWU-2 kasama ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at lokal na pamahalaan ng Santa Ana. Nailigtas ang 6 na tripulante habang 7 naman ang nasawi sa insidente. Agad na kinilala ang mga biktima at itinurn over sa mga otoridad para sa koordinasyon sa kanilang mga pamilya. Hataw Balita ngayon. Humihingi ng tulong ang mga apektadong residente na mabigyan sila ng construction materials kapalit ng tinangay nilang mga bubong at gamit sa nasirang bahay. Si Nestor Torres, humahataw. Labis na takot ang naramdaman ng 78 anyos na si Lola Celestina Sibilla nang tamaan ng malakas na hanging dala ng buhawi ang kanyang bahay sa May Kawayan, Bulacan kahapon. Bukod kay Lola Celestina, 9 na bahay pa sa Barangay Lungos at 2 sa Barangay Pandayan ang nawasak at natanggalan ng bubong nang tangayin ito ng malakas na hangin. 12 pamilya ang apektado ng buhawi at hanggang ngayon wala na silang mga bubong at wala pa rin silang kuryente. Kaya dumadaing sila na sana ay matulungan sila sa kanilang mga hinaing. Ang bahay po namin ay malapit sa plaisdaan. Nakita po namin na malakas ang hangin. Nagbabaksakan po ang mga puno ng tapat ng bahay namin. At saka tinatangay po yung mga bubong po sa sobrang lakas. Problema namin, wala kaming bubong, wala kaming kuryente, hindi namin alam kung anong gagawin namin, saan kami pupunta. Nahihirapan kami. Kagabi, pinaputol namin kagabi para malinis namin yung mga bubong. Nakadikit kasi yung kuryente, meron nag-i-spark. Na ngayon, natanggal na nila, naputol na nila. Ang hinihintay naman namin sa kanila ngayon, yung pagbabalik, yung para magkaroon ng kuryente, yung may portion na ganun. Naapektuhan din ng buhawi ang kabuhayan ng ilan sa mga residente ng Barangay Lungos at Pandayan. Kaya pakiusap nila, mabigyan sana sila ng construction materials at pinansyal na tulong para sa pagpapagawa ng nasira nilang bahay. Humihingi po ako ng tulong. Sino po yung mabuting kalooban? Sana po matulungan ako para magawa po yung bahay. Kasi wala po akong hanap buhay, maintenance pa po ako sa gamot. Mayo, tumalapit po ako sa inyo, sa DSWD po. Hingi po ako ng tulong na sana po matulungan niyo ako kahit konti lang po. Mapagawa ko lang po yung bahay namin para po may matulugan ako. Samantala, tiniyak ng City Social Welfare and Development o CSWD ng lungsod na handa silang magbigay ng tulong mula 10,000 piso para sa mga residente na partially damaged ang bahay bunsod ng buhawi. Posible rin itong madagdagan pa. Depende sa tindi ng pinsalang tinamo ng kanilang mga tahanan. More on mas malaki po doon. Kasi depende po yun sa damage ng bahay. Ang National DSWD naman po ay kausap ko po ngayon, i-report din po namin sa kanila yung mga affected families and affected houses po. Bukod po yung ipapadala nila. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Mabot sa 79 na ektarya na taniman ng tubo sa Mabinay, Negros Oriental ang napinsala ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Ayon sa Negros Oriental Provincial Agriculture Office, 3 barangay ang apektado, ang Pantao, Pandanon at Kampanonan, kung saan 45 magsasaka ang naapektuhan. Unang nadetect ang RSSI sa Mabinay noong nakaraang linggo. Posibleng anyang nanggaling ito sa probinsya ng Negros Occidental na may maraming kaso ng RSSI. Hataw Balita ngayon. Mahigit 1,000 iba't ibang uri ng kawayan ang sabay-sabay na itinanim sa bayan ng Claren, Bohol bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Bamboo Day ngayong taon.
Kabilang sa mga itinanim ang iron bamboo, giant bamboo at bema bamboo. Ang World Bamboo Day ay taunang ginugunita tuwing Setyembre 18 na unang ipinagdiriwang sa Bangkok, Thailand. Ang kawayan ay mahalagang materyales para sa mga Boholano. Ginagamit ito sa paggawa ng bahay, sa bukid, at maging sa pangingisda. Bukod sa Claren, nakilahok na rin ang mga bayan ng Garcia Hernandez at Lila sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng kawayan bilang pagkikisa sa World Bamboo Day. Tiyak na ang paghaharap ng AFP Cavaliers at Judiciary Magi sa finals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Kahapon na ipanalo ng dalawang kupunan ang kanilang mga laban sa semifinals ng season. Ito ang humahataw na balita ni JP Nunez. Makapigil hininga ang naging mga tagpo sa second round ng semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 sa Paco Arena sa Maynila kahapon. Sa first round ng doubleheader match, ipinakita ng AFP Cavaliers sa Ombudsman Graph Busters kung bakit nananatili pa rin silang undefeated ngayong season. First quarter pa lang ng laban, kinontrol na ng AFP Cavaliers ang ilalim ng basket at idinaan ang bakbakan sa hardcourt sa mabilis na takbuhan upang agad umabante ng double digit 19-4 sa pagtatapos ng first quarter. Pumukpok ang Ombudsman Graph Buster sa second frame para idikit ang laro na ibaba nila sa 10 ang hinahabol na puntos sa pagtatapos ng first half. Pero pagdating ng third quarter, lalo pang lumobo ang kalamangan ng AFP Cavaliers sa 20 points. Hanggang sa fourth quarter, dominado na ng AFP Cavaliers ang laro at hindi na nga nakabangon pa ang Ombudsman Graph Busters. Final score, 66-47. Sigurado na ang AFP Cavaliers sa finals habang nawalan na ng pag-asa ang Ombudsman Graph Busters dahil sa dalawang sunod na talo sa semifinals. Best player of the game si Lieutenant Colonel Elmer Abu na kumamada ng 16 points, 6 rebounds at 2 steals. Lagi kami nagpa-practice din kasi medyo maganda rin nagiging resulta ng bawat game namin. Saka yung depensa lagi naming nire-review and then yung opensa bago mag-start ang game. Sa second game, mabagal ang naging simula ng kupunan ng Judiciary Magis kontra sa BJMP Greyhounds. Tinambakan sila ng 11 points ng BJMP Greyhounds sa first 7 minutes of action. Nanatili silang naghahabol ng puntos hanggang sa pagsisimula ng third quarter. Pero para sa kanilang kupunan, there is no more tomorrow ang kanilang naging kampanya. With under 4 minutes remaining sa third frame, naibuslo ni Justice Maidas Marquez ang isang beyond the arc para itabla ang laban sa score na 44-all. Dito na muling nakakuha ng momentum ang Judiciary Magis para isulong ang kanilang comeback win sa fourth quarter. Nail biter ang naging tagpo sa last 2 minutes of action ng fourth quarter kung saan ang BJMP Greyhounds na ang nalamangan ng 3 puntos. Last chance, ang buzzer beater 3-point shot mula kay Jail Superintendent Cassius Berbo para itulak sa overtime ang game. Subalit lumagpas sa ring ang bola. Early celebration para sa Judiciary Magis na pasok na rin sa finals. Nagtapos ang game sa score na 65-62. Best player of the game si Attorney Romel Nardo na nagambag ng 11 points, 6 rebounds, 6 assists at 7 steals. Nung naging down kami nung first quarter, sobrang nagtiwala na lang kami sa isa't isa. Parang
3-4 months kaming nagsama-sama na ito na yung chance namin na pumasok ng finals. Kaya kahit na nung umpisa medyo talagang naghahabol kami, hindi kami sumuko. Tiwala lang kami sa coaches, sa isa't isa. Sa team standings, parehong 2-0 ang win-loss record ng AFP Cavaliers at Judiciary Magis sa semifinals, kung saan sila na ang uusad sa finals na magsisimula sa October 8. Kahit na alam namin yung AFP wala pang talo, naniniwala pa rin kami na kaya namin makaisa, dalawa para makuha yung finals. Yun talaga yung goal namin, hindi yung makapasok lang ng finals. Kaya hindi pa tapos, magpa-practice pa rin kami, kaya magiging ready pa rin kami sa game namin laban sa iyo. Habang ang BJMP Greyhounds naman at Ombudsman Graph Busters ay may parehong 0-2 win-loss record, kung saan sila naman ang maghaharap sa battle for third kasabay ng first game ng finals. Sa October 1, nakatakda ang huling play date ng semifinals sa Amoranto Arena sa Quezon City. Pero pareho na itong no bearing sa lahat ng mga kupunan. Sa first game, magtutuos ang Ombudsman Graph Busters at BJMP Greyhounds. Habang sa second game naman, ang undefeated na AFP Cavaliers kontra sa Judiciary Magis na tila magiging pregame na ng kanilang finals. Mapapanood ang live stream ng susunod na mga laban sa official Facebook page at YouTube channel ng UNTV Sports, gayon din sa YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity! JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. Muling nagsagawa ng quarterly mass blood donation activity ang Members Church of God International o MCGI. Kabilang sa mga nakilahok sa naturang aktibidad ang mga lokal or local chapter ng grupo sa Baguio City at Camarines Norte. Si Ryan Salatandol, humahataw! Sa muling pagpapakita ng malasakit sa kapwa ng Members Church of God International o MCGI Baguio Chapter sa pamamagitan ng pagdalo sa blood donation drive ng Baguio General Hospital o BGH Blood Bank, nagsanib puwersa ang BGH at MCGI upang tugunan ang patuloy na pangangailangan ng dugo para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon, dialysis, cancer treatment at maging sa mga emergency cases tulad ng aksidente. Ayon sa BGH Blood Bank, malaking tulong ang voluntaryong pagbibigay ng dugo ng mga MCGI members bilang bahagi ng mas malawak na global blood donation program ng organisasyon. Hinimok din ng BGH ang iba pang grupo na makiisa sa ganitong inisyatiba upang matiyak ang sapat na supply ng dugo para sa mga nangangailangan. So una-una po gusto ko po magpasalamat po sa MCGI kasi very regular po yung mga blood donation drive po na ginagawa natin sa kanila. Very important po yun na regular, no, kasi kailangan po natin panatilihin na yung blood pool po ng ating hospital is tapat, no, para sa ating mga pasyente. Sa BGH po kasi napakarami po nating pasyente, no. Yung iba po actually galing pa sa baba. So hindi lang mga taga Baguio, pati mga taga Nueva Ecija, Tarlac. So madami po talaga tayong pasyente. Sitwasyon ho natin ngayon sa BGH Blood Bank is kailangan po natin ngayon ng dugo. Gawa ng nagkukulang po tayo ng supply kasi marami pong mga pasyenteng nangangailangan. Only po iba-iba, no? Iba-iba po, meron po yung mga naoperahan, meron din po yung mga cancer patient, meron po yung mga nagda-dialysis, tsaka meron po yung mga nagagaling sa emergency room tulad ng mga nadisgrasya ng sasakyan, sa mga motor, yung mga nasaksak, tsaka mga nabaril. Samantala, humigit kumulang 100 blood donors mula sa iba't ibang bayan ng Camarines Norte ang nakiisa rin sa mass blood donation drive na isinagawa sa Barangay Lagon, Dait. Naging katuwang ng MCGI sa aktibidad ang Philippine National Police, Philippine Red Cross at ang intern ng Criminology at Law students mula sa Mabini Colleges.
Kaisa rin sa programa ang UNTV News and Rescue na nagbigay ng assistance at nagmonitor ng vital signs ng mga blood donors. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Thank you. Yan, si Ryan Salatandol. Magandang umaga po sa inyo. Speaking of the mass bloodletting, yan ay isa sa napakahalagang programa na mayroon po tayo dito sa pangunguna ni Kuya Daniel Rason, Amigo Sherwin. Yes, kahapon, Nani, nagsagawa rin tayo ng mass blood donation dito sa ating Marikina Charity Center, MCGI Charity Center dyan sa Marikina kahapon, at maging sa iba't ibang panig ng bansa. Kasi pagka ganitong panahon na malapit na yung ating SPBB, tsaka itong ang ating Brethren Day o Piesta ng Diyos, na ngayong araw ay sinasagawa nga natin, Ani, sa iba't ibang panig ng mundo, hindi lang dito sa Pilipinas, ay nagsasagawa muna tayo ng blood donation sa iba't ibang lugar din, Ani. That's correct. So, ito pong Grand Fiesta ng Diyos ay hindi lang dito sa Marikina kung saan naririto po ang Radio Mobile Booth. Uulitin po natin yung binanggit kanina ni Amigo Sherwin. Buong Pilipinas ito at sa iba't ibang panig din ng mundo. So, abangan nyo po mga kasambahay yung mga updates nito mamaya. So, diyan naman sa Apalit, yung ini-expect natin as usual, yung parada. After the parade, ituloy mo na, Amigo Sherwin. Ano yung mga ini-expect yan every time na mayroon Grand Fiesta? Yung mga suki natin, Ani, alam na pagka Grand Fiesta ng Diyos na isinasagawa ng MCGI, merong mga kalakip ito na public service. Meron tayong medical mission, meron din tayong free store para sa ating mga kababayan din, at merong iba't ibang government agencies like Pag-ibig, SSS, PhilHealth representative tayo dito, Ani, para doon sa mga kapwa-tao natin na merong concern at gusto nilang magtanong doon. Bukod doon sa mga pagkain, Ani, at iba't ibang delicacies na makikita natin pagka Piesta ng Diyos. Kaya napakasaya dito sa MCGI Grand Fiesta ng Diyos, Ani. At hindi lang ito para sa mga members, Amigo Sherwin. Right. Ini-invite dito yung iba't ibang mga kababayan natin, yung mga disabilities, mga PWDs, mga kasambahay, kasama dito sa pagdiriwang na ito. Kaya doon sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, kami ngayon, nakikiisa kami dahil ikaw ay nakabarong, ako naman ay naka-Filipiniana, mga kasambahay. Of course, mga kasambahay na nakikinig at nanonood, abangan nyo po. Ito po ay quarterly na ginagawa dito sa Members Church of God International. Ayan, kaya sa mga nakakapakinig sa atin, lalo na yung malapit dito sa Marikina Convention Center, kayo po ay malugutin po naming inaanyahan na makisa sa Grand Fiesta ng Diyos ng MCGI ngayong araw. Yeah, thank you very much, Amigo Sherwin. Mayroon tayong time, sabi ni Adet. Pwede kayo mag-shout out. Ayan, sige. Sa atin namang shout out, Ani. Sige, umpisahan ko na muna dito. Yung mga kasama natin si Alex Montesa, kasama natin dito si Aljan Lozano, kasama natin dito si Paraon at saka si Bernie, yung ating pilot. And of course, narito sa likod ko si Christian. And of course, narito naman po si Jose Ibanez. At syempre, yung iyong mag-ina, si Glenda, at saka yung yung nag-iisa mong anak. At syempre, yung mga kasama natin dyan sa studio, magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo naman po, Amigo Sherwin. Oo, nakita ko kumakaway ang ating diakono dito sa lokal ng San Joaquin. Ayan, si Brad Henry, kasama ng ilan nating mga opisyales. Binabati natin yung ating mga kapatid dito sa Pasig City at Marikina City. So, combine kasi ito, Ani, itong piyesta natin dito sa Marikina Convention ng mga kapatid natin dito sa Pasig at Marikina. Kaya shout out po sa inyo, ayan, sa ating mga kapatid, and of course sa ating mga suki, gaya ng aking tita, si Tita Nene La Pastora, ang aking mga kapatid, si Ate Miriam, si Ate Lulu, ayan, sila Brad Hiner Aliparo, sila Sis Jocelyn Gutierrez ng Calamba, Laguna, Ani. Okay, thank you very much po. Maraming salamat. Mami Beth Rason. Yes, of course. Brad Daddy, good morning po sa inyo at saka sa mami ni Attorney Ruth at kay Ate Arlene Rason.
JMJ, lahat na. Yung mga BP natin, lagi natin, lalo na si BP Joseph, yung sa signal natin. Of course, yung BP Bong, BP Cherry, and of course, BP Noli. Sabi ni Aljan Dosano, sabi daw ni Adet, okay na. Ayan. So batiin na lang natin ang Happy Grand Fiesta ng Diyos ang lahat ng mga kapatid sa MCGI at Advance Happy SPBB po. Ayan. At, gusto mo sabihin, Ani? Okay na po ako. Salamat sa Diyos, amigo Sherwin. Alright. At shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Galacia Kapitulo 2, talatang 20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ihapon ko lang si Brad Arnold Valencia. Ayan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-25 sa buwan ng Setyembre 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya, salamat po sa Diyos at magandang umaga.